this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good. I'm alive. I feel blessed beyond my words when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could. 'Cause through it all, God's been times were playing, I could see that I cried some bitter tears, but I felt His arms around me as I faced my greatest fears. I've had more gains than losses, and I've known more joy than hurt, as Your grace rolled down upon me undeserved. For God's sake. Okay, magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Muli po tayong nagla-live para po sa ating daily words of encouragement. Itutuloy po natin itong pag-aaral po natin kahapon na sent them 2 by 2. Alright, ito po ay part 2, mga kapatid, sapagkat hindi po natin ito natapos kahapon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, muli salamat sa pag-ingat sa maghapon. Thank you rin po sa pagkakataon na mag-aaral kami ng inyong salita. Pagpalain niyo po ito sa aming buhay at naway matuto po kami. Muli salamat sa lahat ng pagpapalat biyaya sa ginawa niyo po muli sa araw na ito. I-bless niyo po lahat ng nakikinig, sampu ng kanilang pamilya, O Diyos. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. So muli, magandang gabi Kuya Alfred, Pids Cabalios yan sa Pampanga at Aika at Aya. At sa lahat po ng nakikinig. Alright? So again, tutuloy po natin itong pinag-aralan natin kahapon. Di po natin natapos. Send them 2 by 2 ano po. At part 2 po ito. Alright? So, June 3 na po pala yan. So, June 3 ng Wednesday. Alright? So, tingnan po natin dito sa verse number 1. Luke chapter 10, the Bible says, after these things, the Lord appointed other 70 also, and sent them before His face into every city and place whither He Himself would come. Verse number 2, therefore said He unto them, the harvest truly is great, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that He would send forth laborers into His harvest. Verse 3, go your ways, behold, I send you forth as lamb among wolves, carry neither purse, nor scrip, nor shoes, and salute no man by the way. Okay, so ang ganyan po. At katulad ng pinag-aralan po natin kahapon mga kapatid, para po may pagpatuloy natin, review lang po natin yung number 1, the Lord appointed other 70 also and sent them 2 by 2. Mababasa po natin dyan sa verse 1. Alright, so letter A, He said unto them, the harvest truly is great, but the laborers are few. Tandaan po natin mga kapatid, napakalawak po ng ugasan ng ating Panginoon at napakaraming tao. Sa katunayan na tunay nga Panginoon dito lang po sa kandun ay laborers are few. Alright? I think pang-5 Baptist churches po kami dito pang-5 Baptist church. Pero napakalawak ng kandun. Kahit sa iba-ibang lugar, halimbawa sa Batak, mayroong 13 Baptist churches. Ganun din po sa iba-ibang lugar. Napakarami. Pero compared to the population of that city or municipality, laborers are few. Kaya sabi ng Panginoon, letter B, pray therefore the Lord the harvest, that He would send forth laborers into His harvest. Kaya meron pong panalangin tayo Actually, ang cross-reference yan doon sa Matthew chapter 9 verse number 38. Kaya every 9:38 a.m. and 9:38 in the evening, we are praying for the Lord of the harvest, that He would send forth laborers into the harvest field, especially dito sa Kandun.
Prayer ko ay, Panginoon, magpadala pa kayo ng mas maraming soul winners, disciples, mga preachers, teachers, missionary, mga ushers, singers, choir members, at mga ushers, at iba-iba pa sa ministry na magtatrabaho talaga. Alright? Sa ubasan ng ating Panginoon. And then letter C, go your way, sabi ng Panginoon, behold, I send you forth as lamb among wolves. May command eh. So, ang paghahayo po natin, mga kapatid, hindi po ito suggestion or option. Ito po ay command ng ating commander na kinakailangan po natin sundin bilang isang anak ng Diyos, bilang isang sundalo ng ating Panginoon. Oho, at sa paghayo po natin na yan, mga kapatid, letter D, pinag-aralan natin kahapon, carry neither purse nor script nor shoes, and salute no man by the way. So, carry neither purse, sabi niya. Ibig sabihin, God will provide for you. Oho, katulad ng World Missions Conference namin sa Bethany Baptist Church Makati nung Pebrero po. Sabi ng isang pastor, ano pang ginagawa niyo dito, mga missionary? Sabi niyo ay pabalik ng Panginoon. Go to your mission field. Oo, let God provide for you there. Oo, ano pang ginagawa niyo dito at paikot-ikot kayo? Yung mga binibigay sa inyo, nagagasto sa pamasahe, sa pagkain, walang natitira kaya hindi nakakapunta sa mission field. Merong ilang taon nang umiikot-ikot, 3, 4, 5 years, wala pa siya sa kanyang field. Oho, pero mga kapatid, sabi ng Panginoon, carry neither purse nor script, nor shoes, and salute no man by the way. Alam niyo po nung sabi ni Pastor Sam na mag-mission tayo sa Candon? Opo, gano'n. So, dire-diretso mga kapatid. Opo, and bahala ng Panginoon. At yun po, dumagsa ang pagpapala ng Diyos to provide all the needs of the ministry and our family. So, talagang God is good providing all the needs of the ministry dito po sa Candon. Alright? So, God sustain. God supports. And God give everything that we need in the ministry of the Lord. Ganon din po tayo. Kasi sinend out tayo. Go. And number 2, whatsoever house ye enter, first say, peace be to this house. Diba? So letter A, if the Son of Peace is there, let your peace shall rest upon it. So kaya pag pumupunta po tayo sa isang bahay o nag-house to house po tayo, ang dala-dala po natin ay the greatest need of men, the salvation of their soul. At doon po sila tunay na magkakaroon ng kapayapaan, mga kapatid. Wala po sa pera ang kapayapaan. Wala po sa material na bagay, wala sa malaking bahay, maraming sasakyan, maraming business, wala. Ang kapayapaan po ay nasa Panginoong Jesucristo. Naalala ko ulit po yung pinakamayaman sa Saudi po ata yan o Singapore, na bilyonaryo po yan Pero sabi niya, there is emptiness in my heart. Until sabi niya, nakilala kong ang Panginoong Hesus, tinanggap ko siya bilang tagapagligtas ko, at doon lamang talaga ako nagkaroon ng kapayapaan. Totoo po yun dala-dala po natin ang tunay na magbibigay sa tao ng kapayapaan. Mga kapatid, ang Panginoong Jesucristo. Alright? At wala po sa anumang material na bagay ang kundi sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Nung nakilala po natin siya bilang sariling tagapagligtas at Diyos natin, Panginoon, doon nagkaroon tayo ng kapayapaan. Walang takot. Kapatid, anumang oras sumating sa atin ng kamatayan, tiyak natin sa langit tayo pupunta. Di ba? At sa pamumuhay natin sa araw-araw, kasama natin siya. Alright? Na nagbibigay ng kapayapaan. At yan po ang dala-dala natin na mensahe sa tuwing pumupunta tayo sa mga bahay-bahay, kinakausap ang mga tao. Ang ganda po ng trabaho natin. Ang ganda po ng dala-dala nating mensahe. Ang ganda po ng ino-offer natin sa tao, mga kapatid. Alright? So sa tingin ng iba, panibagong relihiyon lang yan. Hindi. Meron po dyan na mas maraming taong tatanggap pag narinig po nila ang gospel ng ating Panginoon. Alright? So, may ilang tumatanggi, pero hayaan nyo lang yung mga nagre-reject. Doon tayo sa naghihintay ng gospel of peace. Alright? The good news of salvation. And letter B, if not,
it shall turn to you again. Kung hindi ka tinanggap, yung ino-offer mo ng peace sa kanila, it shall turn to you again. Babalik sa'yo. Kaya nga po, walang mawawala mga kapatid. Tayo nga ang may ibinibigay sa tao. Wala naman tayong hinihingi sa tao. Di ba? O kaya huwag tayong mahihiya, huwag tayong matatakot, huwag tayong mababagabag na ma-intimidate pag kinausap natin yung tao. Bakit? Wala naman tayong hinihingi eh. Sa katunayan, tayo pa nga nagbibigay, di ba? Free gospel tracts. Tayo pa nga nagbibigay free salvation from the Lord Jesus Christ. Alright? Tayo pa nga eh. So, pag tinanggihan tayo, tandaan nyo, okay lang yan. Bakit? Wala namang mawawala sa atin eh. Tignan nyo po ito. Halimbawa, pag nag-church tayo pag linggo, pag hindi pumapunta yung iba, wala namang nawawala sa atin eh. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-aaral natin ng salita ng Diyos, Sunday school, morning service, afternoon service, nadadagdagan pa nga tayo, napupuno pa nga tayo, mas pinagpapala pa nga tayo. Kaya pagka may tumigil, may nag-reject, hayaan nyo lang sila. Oho, at least hindi tayo nawawala, nadadagdagan pa tayo. Mas pinagpapala pa tayo mga kapatid. Kaya sabi dyan if not, hindi kinatinanggap, it shall turn to you again. Oho, letter C, and in the same house remain, eating and drinking such things as they give, for the laborer is worthy of his hire. Maraming beses po, nasubukan ko po yan. Sa pag-house to house, family Bible study, pakakainin ka eh. So that's how, one way, mga kapatid, that God providing our needs. Dito sa Kandong, may Bible study kami sa Barangay Ubog, sa iba-iba na lugar sa Santiago, sa outreach natin dyan. May pagkain. Kasi, sabi dyan, the laborer is worthy of his hire, di ba? Yung nagtatrabaho ay worthy sa kanyang hire. Alright, parang yung sabi ng Panginoon, yung thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the corn. So, God provides all our needs, mga kapatid. Kaya huwag po kayong matakot kung halimbawa maglingkod ka sa Diyos, wala kang sweldo. God will provide more than your expectation. More than your needs, mga kapatid. Hindi lang yan. God can bless you materially in the ministry, but yung pamilya mo, napakaganda. Yung relationship ninyo sa pamilya, asawa, mga anak, yung blessing ninyo na sama-sama kayo sa gawain ng Panginoon, walang makakapantay po niya. Hanggang sa dulo ng buhay natin dito sa lupang ito, kasama mo ang pamilya mo, naglilingkod kayo sa Panginoon. Your labor is not in vain in the Lord. Di ba? A life of a fulfilling life. Kumbaga, sasabihin mo, I did my best for the Lord. Di ba? Hindi sayang. Mamatay ka man, di ba? Pero yung pamilya mo, nakikita mo sa gawain ng Panginoon, yan, the best po yan eh. Kaysa naman yung may pera na, away-away naman. Pagka nawala ka, wawawala na rin yung asawa mo, yung anak mo, wawawala na rin sa kalooban ng Diyos. May sarili nila silang gagawin, pupuntahan. Mawawala na sa ministry. Mawawala na sa will of God. So, pinakamaganda po, tayo po ay nasa gawain ng Panginoon. At number 3, whatsoever city you enter, and they receive you. Letter A, eat such things that they set before you. Letter B, heal the sick that are therein, and say unto them, the kingdom of God is come nigh unto you. So, siyempre, papakainin ka eh. Tingnan niyo po dyan. Pero, siyempre, you will minister to people. Pag-pray mo yung may sakit. Ako rin po dito sa Kandun, marami din po akong naipag-pray may sakit. Salamat sa Panginoon, gumaling po sila by the grace of the Lord. By His mercy. Di ba? And of course, we preach the kingdom of God sa kanilang buhay. Alright? Proclamation of God's kingdom. Their central message is that the kingdom of God has come near. Di ba? At panghuli po dito, whatsoever city you enter and they receive you not. Kanina kung receive ka, di ba? Pakakainin ka, pag-ministeran mo sila. Pero pag hindi ka naman tinanggap, sabi dito, verse number 10. Alright? But in whatsoever city you enter and you receive you not, go your ways out in the streets at the same and say, even the very dust of your city which cleaveth on us, we do wipe off against you. Notwithstanding, be sure of this, sabi ng Bible, the kingdom of God is come unto you.
But I say unto you, verse 12, that it shall be more tolerable in the day of Sodom than for that city. Bakit kaya tolerable in the day of Sodom? Kasi ng Sodom, ulan lang po ng apoy eh. Oho. Pero itong city na nag-reject sa Panginoon, impyerno na po yan. Kaya tuloy-tuloy lang po tayo mga kapatid, gawin ang ating part. We cannot win everybody, but we can win somebody. Diba? So let our accountability for rejecting the gospel. Towns that reject God's message face serious consequences, showing that people are responsible for their response to Christ. Okay? Sa ating pong principles of the day, mga kapatid, God sent us to proclaim the Savior. Harvest truly is plenteous, but the laborers are few. So, and God sent us already. Proclaim the Savior. Huwag kang mahihiya. Alam nyo, kaya tayo niligtas ng Panginoon. We are saved to serve. We are saved to be sent. Oho. Mahalaga po ang trabaho. Mahalaga po ang negosyo. Pero ang priority. Secondary lang po yung mga yun. May priority eh. Proclaiming the Savior, mga kapatid. Oho. Number 2, our proclamation of Jesus brings peace to their lives. Dala-dala po natin ang pinakamahalagang mensahe na bibigay sa kanila ng tunay na kapayapaan. Diba? Kahit nga yung pamilya natin, alam pag namatay sila, alam natin sa langit sila pupunta. Walang worry eh. Walang panghihinayang, walang guilt feelings. Bakit? Alam natin na naibahagi natin ang sa kanila ang tagapagligtas. Yun po ang binibigay natin, kapayapaan po yun mga kapatid. Di ba? Kahit mamatay yung mahal natin sa buhay, sa langit pumunta, payapa. Bakit? Alam natin kung saan sila pumunta. And number 3, Jesus said, killing our prayers, etc. because He will provide. God will provide. Hindi niya pababayan na yung pamilya. Kakainin ka ng Diyos, painumin ka ng Diyos, dadamitan ka ng Diyos. At lahat ng pangangailangan mo, more than your expectation, God will provide. We proven God that way, mga kapatid. Okay? At kanina po nakikinig kami sa preaching ni Pastor Jeroel sa Batak. At yung prayer request na, di ba? Items of praise niya talagang 10,000 lang ang kanilang budget para sa anniversary ba yun? Oo. Pero God dumagsa ang support. Mas marami pang natira, sabi niya. So God provides for the preparation of the church anniversary. And kahit yung kanilang building project ay nagasto sila ng 900,000, sabi niya kanina. So God provides para sa church, para sa anniversary, sa project anniversary, sa family. Proven po. Bakit? Ministry ng Panginoon yan. Okay? Napakaganda pong maglingkod sa ating pong Panginoon. Kaya manalangin, dakilan Diyos, salamat po sa inyong salita, pagpalain niyo sa aming buhay. Thank you for the privilege of serving you, that you sent us para po maglingkod sa inyo. Pagpalain niyo po lahat ng nakikinig sa pangalan po ni Jesus. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang Diyos pong magpala sa atin. God bless you all. I love you all. See you on the next episode. Hello, ate. Kumusta po?